So ayan, magandang araw mga katinabal. Ngayong araw na to may bagong video na naman ako ituturo sa inyo, and sana may matutunan kayo dito, and sana magamit nyo rin to. And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, and please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. Ngayong araw na to ituturo ko sa inyo kung bakit nare-reject ang ating selfie photo sa ating SSS account disbursement enrollment module, at kung ano-ano yung mga dahilan kung bakit nare-reject ito. And isa pa, ituturo ko din sa inyo kung paano mag-resize ng picture para tanggapin ni SSS, at kung ano-ano yung mga file format na tinatanggap ni SSS. Kaya tara, samahan niyo ako at panoorin natin ang video na to. After nating mapunta sa homepage ni SSS, i-click natin ang Services. And then i-click natin ang Disbursement Modules. And then pagkatapos, i-click natin ang Disbursement Account Enrollment Module. Then pagkatapos, may makikita kayong reminders. Basahin nyo na lang po yan. Then pagkatapos, i-click nyo yung box katabi ng I certify. Then pagkatapos, i-click nyo ang Proceed. Then after that, mapupunta na kayo dito. Kung nakikita ninyo, may nakalagay na Enrollment at Disbursement Account. Dito po sa Disbursement Account, dito nyo po makikita yung status ng bank account na niregister ninyo. Kasi minsan wala tayong natatanggap na email or notification. Hindi natin alam kung approved ba or rejected po yung in-apply natin. Pag-check nyo po dito sa disbursement account, kung wala kayong nakikita, ibig sabihin nun rejected po yung in-apply ninyo. Kaya ulitin nyo na lang po yung buong process. Pero pag once may nakita kayong for branch approval or for center approval, pinaprocess pa po yan ni SSS at ng bangko ninyo. So, antayin nyo lang po muna na maging active or mawala. Kapag active, ibig sabihin nun, pwede na kayo mag-proceed kung anong gusto ninyong benefits na i-avail. And before tayo mag-proceed, i-explain ko muna tong e-wallet guys. Itong e-wallet kagaya ng GCash at Paymaya, hindi po pwede sa salary loan at calamity loan yan. Pwede lang po yan sa ibang benefits kagaya ng mga sickness, ganyan. Pwede po yan. Pero sa calamity at salary loan, hindi po talaga pwede. So proceed na po tayo dito. I-click na po natin ang bank. Then after that, may makikita kayong ganito na dapat daw magkatulad yung pangalan sa SSS account at sa bank account na gagamitin ninyo. So, hindi po talaga pwedeng gumamit ng ibang bank account. Dapat sa inyo po talaga nakapangalan yung bank account na gagamitin ninyo. Hindi po kayo pwedeng humiram sa mga relatives ninyo or sa mga kakilala ninyo or sa asawa ninyo. Hindi po pwede. At marami din pong nagtatanong sa mga videos ko dati, paano daw kung bagong kasal sila? Tapos magkaiba na yung apelyido sa bank account at SSS account na ginamit nila. Ang sagot po dyan, automatic pong marireject talaga yung application ninyo kasi kahit isang letra lang ng pangalan ninyo yung magkaiba sa bank account at SSS account, automatic pong marireject yan. Hindi po nila tatanggapin talaga yan. At isa pa, double check nyo po yung bank account number at ATM card number kasi magkaiba po yung bank account number at ATM card number. So, double check nyo po, pwede po kayong tumawag sa inyong bangko kung ano po talaga yung bank account number ninyo. So, pag okay na, i-click na natin ang X. Then after that, mapupunta na tayo dito sa pagse-select ng bangko na gagamitin ninyo. So, piliin nyo na lang po yung pangalan ng bangko na gagamitin ninyo. Pumili lang po kayo dyan. Kung hindi kayo sure, pwede nyo pong i-search sa Google kung ano talaga yung pangalan ng bangko na meron kayo. Or pwede nyo tawagan yung bangko ninyo para ma-sure nyo kung ano yung mga pangalan ng bangko na i-click ninyo. Then after that, ilagay nyo na po yung bank account number ninyo at confirm bank account number. Dapat magkatulad po lahat. And make sure po, bank account number yung nilagay ninyo, hindi po ATM card number. Kasi magkaiba po yung bank account number at ATM card number. So pag okay na, punta naman tayo dito sa baba sa paglalagay ng supporting documents. So before kayo mag-proceed, dapat may picture or napicturean nyo na po yung proof of account, ID card or documents na gagamitin ninyo at may selfie photo na po kayo kasama yung proof of account na gagamitin ninyo at yung ID or documents na ginamit ninyo. So i-click na muna natin ang select document type. So ito po yung mga documents na pwede nyong gamitin. ATM card with account number and name, bank certificate or statement issued within the current year,
foreign remittance receipt, passbook, screenshot of online mobile banking account, or validated deposit slip. So make sure po kahit saan dito yung gamitin ninyo, dapat makikita po yung pangalan ninyo, pangalan ng bangko at bank account number ninyo. So dapat po kung ATM card with account number and name yung gagamitin ninyo, make sure po makikita yung pangalan ninyo, pangalan ng bangko at bank account number ninyo at hindi po yung ATM card number kasi magkaiba po yun. And dito naman po sa screenshot of online or mobile banking account, make sure po na makikita yung pangalan ninyo, pangalan ng bangko at bank account number sa pag-screenshot. Kasi pag isa sa mga yan ang wala, automatic pong marireject yan. So mas maganda po, doon kayo sa website ng inyong bangko mismo mag-screenshot at hindi po sa apps. Kasi kung sa apps kayo mag-screenshot, hindi po makikita kadalasan yung bank account name. Dapat sa website talaga kasi makikita mo lahat yung tatlo doon. And for example, kung wala kayo sa unang 5 na nandyan, tapos may bank account kayo, pwede kayong mag-deposit ng minimum amount sa inyong bangko, tapos itong deposit slip na galing sa bangko, yun po yung gamitin niyo as proof of account. So once pag nakapili na kayo ng documents na gagamitin ninyo, punta naman tayo dito sa pag-a-upload ng picture. So dapat daw po yung file format ng picture na isasend niyo is naka JPG or naka PDF. And dapat yung size niya is less than 3 MB. Ibig sabihin po, hindi po susobra ng 3 MB. Okay lang po bababa ng 3 MB basta hindi lang po lalagpas. So i-click na po natin ang browse file, then pagkatapos makikita na natin yung pangalan ng picture na gusto nating i-upload once na-click na ninyo po. And next, punta naman tayo dito sa ID card or identification documents. And sa mga nagtatanong kung ano daw yung mga valid IDs at documents na tinatanggap ni SSS, i-click nyo na lang po itong view list of valid IDs and documents. Dito nyo po makikita yung updated na valid IDs at documents na tinatanggap ni SSS. And marami nagtatanong sa mga videos ko paano daw kung wala sila ng mga valid IDs at documents na kailangan ni SSS. So sa ngayon po, ang pinakamadaling kunin dyan na nakikita ko is yung NBI clearance at police clearance. So make sure po naka JPG or naka PDF yung file format ng picture na isasend nyo at maximum size is 3 MB pa rin. So i-click na po natin ang browse file. So once pag nakaselect na kayo ng picture na gagamitin ninyo, automatic po makikita na ang pangalan ng picture ninyo dito. And next, proceed na tayo dito sa pinakamahirap. Ito yung selfie photo. Dito marami talagang nare-reject kasi minsan hindi readable yung picture na sinesend nila. Ibig sabihin po ng readable guys, dapat nababasa po yung ID or documents na ginamit ninyo, yung hawak-hawak ninyo. Dapat pag zoom ninyo ng konti, mababasa na po lahat ng details na nandun. So, dapat maingat po sa pag-picture talaga. And make sure po, dapat colored yung pagka-picture ninyo and dapat wala kayong face mask, eyeglasses, or mga bandana. Dapat po talaga makikita yung buong mukha ninyo. And dito marami talagang nare-reject kasi pag sinabi mong selfie photo, ang ginagamit nila is yung front cam. Kasi kapag front cam yung ginamit niyo guys, magiging ganito po yung picture, magiging baliktad po yung details ng ID ninyo. So hindi po nila mababasa yan. So automatic pong mare-reject. So mas mabuti pong magpa-picture kayo sa mga relatives niyo or mga kaibigan niyo para magiging readable po yung ID or documents na hawak ninyo. And mas maganda rin, ilapit nyo ng konti yung ID at documents na hawak ninyo sa camera, yung nakafocus talaga yung ID ninyo, sa likod lang yung mukha ninyo para mas klaro at nababasa yung ID at documents na hawak ninyo. And make sure lang po na klaro at nakikita yung buong mukha ninyo. Pero kung nakapicture na po kayo tapos yung gamit nyo is yung front cam, so ang gagawin ninyo, punta lang po kayo sa gallery ninyo, tapos i-click nyo yung picture, then pagkatapos may makikita kayong edit, i-click nyo na lang po yan, then pagkatapos i-click nyo ang framing. And then may makikita kayong logo ng mirror, ito po yun, i-click nyo na lang po yan. So kung nakikita ninyo, hindi na po baliktad yung documents at ID na hawak ninyo. I-click nyo na po ang check. And then pagkatapos may makikita kayong save sa taas, i-click nyo na lang po yan. So naging baliktad na po yung picture na hawak ninyo. So mababasa na po ng maayos.
And i-double check nyo po kapag i-zoom ninyo, dapat nababasa po yung details kagaya ng bank account number, bank account name at yung pangalan ng bangko, tapos yung pangalan ninyo sa ID at documents na hawak ninyo. Dapat nababasa po lahat. At isa pa po, mas maigi na wag nyo na pong lagyan ng flash yung pag-picture ng selfie photo kasi hindi po minsan nababasa yung mga details sa ID at documents na hawak ninyo kung may flash. Nagre-reflect po kasi yung ilaw doon sa documents na hawak ninyo. At isa din po yun sa dahilan kung bakit nare-reject yung selfie photo natin. Kasi pagtingin natin, klaro naman po yung picture, malinaw naman po. Pero yung flash, nagre-reflect po doon sa documents na hawak natin. So, hindi po nababasa lahat ng mga details doon. So, yun po yung dahilan kung bakit tayo nare-reject. So, dapat i-focus nyo talaga sa harap yung ID at documents na hawak ninyo. And make sure lang po na nakikita yung mukha ninyo sa likod. Kahit medyo malayo yung mukha ninyo at nakafocus yung ID, basta makikita lang yung buong mukha ninyo and nababasa yung ID at documents na hawak ninyo. Maraming nagtatanong paano daw kung screenshot of online banking account yung ginamit ninyo na proof of account. So ang gagawin ninyo kapag ganun, dapat may hawak kayo na cellphone na nandun kayo sa screenshot ng online banking account ninyo. Tapos kung police clearance naman yung documents na ginamit ninyo, dapat may hawak din kayo na police clearance. Simple lang po guys, kung ano yung in-upload ninyo na proof of account, tapos kung ano yung ID or documents na ginamit ninyo, dapat yung dalawa po yung gagamitin ninyo at yun yung hahawakan ninyo sa pag-take ng selfie photo. At same pa rin, dapat naka JPG and naka PDF yung file format na gagamitin ninyo and maximum size of 3 MB. Maximum na po yun. Pwede pong bababa ng 3 MB basta hindi po lalagpas ng 3 MB. So ganito po yung gagawin ninyo kung medyo malaki yung size ng picture na isisend ninyo. So, unang gagawin, pwede kayong mag-download ng mga apps na galing sa Play Store na nagre-resize ng mga picture. And pangalawa, pwede nyo pong i-upload sa Facebook nang naka-private lang po. Take note po, naka-private lang. And pagkatapos nyo ma-upload, i-download nyo ulit. Sa ganung paraan, bababa po yung size ng picture ninyo. And pangatlo, pwede nyo pong isend sa messenger ng mga kakilala ninyo or sa mga relatives ninyo. Tapos, i-download nyo ulit. Sa ganung paraan, bababa na rin yung size ng picture na gagamitin ninyo. So, pag okay na, i-click na po natin ang browse file. So, once pag nakaselect na po kayo ng documents na i-upload ninyo, makikita nyo na po yung pangalan dito. So, pag okay na po lahat, punta naman tayo dito sa baba. I-click nyo lang po itong box katabi ng I certify and then pagkatapos, i-click nyo ang enroll. So pagka-click po ninyo ng enroll, tapos ganito po yung lalabas. So mas malaki yung size ng picture na sinend ninyo, mas lumagpas ang 3 MB. So ang dapat nyo pong gawin, pwede po kayong mag-download ng mga apps na galing sa Play Store na nagre-resize ng mga picture or pwede nyong i-upload sa Facebook nang naka-private lang. Then pagkatapos, i-download nyo ulit. Take note po, naka-private lang para hindi po makita ng iba. Pagkatapos, i-download nyo ulit. Sa ganung paraan, bababa po yung size ng picture ninyo. Or isend nyo po sa messenger ng mga relatives ninyo or mga kaibigan ninyo. And pagkatapos, i-download nyo ulit. Sa ganung paraan, bababa po yung size ng picture ninyo. Pero kapag ganito naman yung lumabas, i-click nyo na po ang OK. At pagkatapos kung ganito yung lumabas, ibig sabihin may problema sa system nila or minsan kapag ganito yung lumalabas, medyo matagal kayong nakapag-fill up doon or bumabalik kayo, nagpicture pa, tapos balik na naman, download ulit, tapos picture ulit. So yun po yung scenario bakit nagiging ganito yung lumalabas. So kagaya ng sabi ko kanina, dapat may picture na kayo ng proof of account, ID card or documents at yung selfie photo before kayo mag-proceed para hindi po ganito ang lumabas. Pero kapag ganito naman po yung lumabas, so successful po yung pag-enroll ninyo, yung pag-submit ninyo ng documents, pero for branch approval pa yan. So antayin nyo na lang po mga 3 to 5 working days, pero depende na po yan sa system nila. Minsan umabot ng 10 days, basta antayin nyo na lang po kung approve or rejected yung in-enroll ninyo na bank account. Minsan po wala kayong email or notification na matatanggap, pero pag check ninyo, approve na pala yung bank account na in-enroll ninyo. Or minsan din wala kayong email or notification na matatanggap, pero rejected po yung bank account na in-enroll ninyo. So, i-check nyo na lang po sa disbursement account ninyo from time to time kung makikita ninyo kung approve or kung nawala, ibig sabihin rejected po yon.
So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na to and sana magamit nyo rin to. And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. So yun lang guys, thank you and God bless everyone!